So, Father God, we thank you and we bless you, Lord. Hallelujah. Another book, Lord, will end. But naniniwala kami, Panginoon, na ang kapayagan mo ay magpapatuloy. So, Lord, I pray, O God, na makita namin ang katotohanan and dalangin po namin, Lord, na that we will see the truth of your scripture, Lord, based on the truth you have revealed to Paul, O God, in the name of Jesus. Salamat po na marami, Panginoon. Ingatan mo po kami at gabayan as we minister, Lord, in studying, in meditating this scripture, Lord. Tago mo po sa likod ng iyong krus ang iyong lingkod upang hindi ako maitaas at dalayan po namin katotohanan lamang ang aming masumpungan sa mga salitang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. God is great. So we are in the last part ng aklat ng Galatians, in the last chapter, no, mga huling salita ni Pablo para sa mga Galatians. Alam niyo, the reaction of a spiritual father is to see his children na laging safe, na lumalakad sa tama, no? The concern of Paul is for the Galatians to be corrected, no? Na ito na nga pinapaalala ni Paul sa kanila, ang mabuting balita ng kaligtasan ay nakuha ang kaligtasan ay nakuha sa pamagitan ng pananalig, hindi sa paggawa ng pagsunod sa kautusan na binibigay ng tao. Hallelujah. Praise God for that, no? Katotohanan nga, nasabi nga natin, mabuti ang Panginoon na lahat ay binigyan ng equal opportunity to believe, to know and believe the gospel of salvation. Imagine, ito ang naging problema ng mga relihiyon, mga kapatid. No? Hindi nila magawang isuko ang lahat-lahat sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga natin sa pagkakataong ito, walang ibang daan sa kaligtasan. Walang ibang paraan para ang tao ay maligtas, hindi relihiyon, hindi grupo, o ano pa mang bagay katulad ng mabubuting gawa. Sabi nga ng banal na kasulatan na ang mabuting gawa ay para lamang maruming basahan sa harap ng Diyos. Not enough to save, not enough to bring us closer to our God. Napakahirap maligtas ng tao, no? Imposible para sa tao ang maligtas, but praise be to God, ang mahirap at imposible sa tao ay posible sa ating Diyos. Amen. Pagkatapos mag-effort ng tao at mag-fail sa kaligtasan na gusto niyang makamtan, si Lord mismo ang bumaba mula sa langit, hinubad ang kanyang karangalan bilang hari, bilang Diyos, at tagapagligtas. Hallelujah. Praise be to God na siya ay nagkatawang tao, nakasama natin, naranasan ang hirap natin, at ngayon, sabi nga natin, sa tulong at biyaya niya, ay mararanasan natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Let's give God all the glory. Lahat ng istorya, sabi nga natin, nakakatuwa when we started this daily devotion nung February, no? Nung February, ilang buwan na tayo, so many messages has been delivered. No, marami, at hindi lang isa, halos maraming simbahan ngayon, they have their own daily devotion. At ito ay naibo-broadcast na rin. The very purpose of broadcasting this devotion ay para yung mga tao naghahanap ay makasumpong. Yung mga tao na anak at kapatid din natin sa Panginoon na naliligaw ng landas ay makita nila ang liwanag ni Kristo. Imagine, hindi lang TikTok, hindi lang fake news, kundi meron ding good news, meron ding gospel of salvation na nakikita at napapanood sa YouTube. No? Not everything in YouTube is good.
No? Kahit sa TikTok, but one thing to be sure is this, dapat alam nyo yung truth that will set you free. Ang sabi dito, hallelujah, sa pagkakataong ito, as we close this letter, gustong ibigay ni Pablo ang pinakamalaga sa lahat ng bagay. Not his achievement, not all the things that he did, his sacrifice, yung kanyang persecution, yung kanyang trials, yung kanyang thorn in the flesh wherein yung problema niya sa katawan na nagiging kabigatan niya. No? Kaya sabi dito, yung tinatawag nito maliwanag na ito ay may kinalaman sa kanyang paningin. Kaya sabi dito, Galatians 6:11, mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng liham na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Naalala natin sa unang bahagi ng Galatians na sinabi niya, kung ako maaaring dukitin, ipalit sa mata ni Pablo yung mata ng mga taga-Galatians, ay gagawin ng mga taga-Galatians. He appreciate the love of the Galatian people. Yung support nila kay Pablo. Kaya lang nalungkot siya ng pagbalik niya, ay lumalakad sila hindi na ayon sa biyaya, kundi ayon sa tinatawag nating legalism. Legalism is an act of people, self-act, self-effort to save themselves. Hallelujah. Kaya dito makikita natin that yung kanyang iniindang problema physically ay may kinalaman sa kanyang paningin. It's either nanlalabo ang kanyang paningin o merong something painful na hindi niya pwedeng ilihim. Alam ng mga taga-Galatians at gusto nilang tulungan siya. And because of this situation, yung kanyang problema sa mata, ito rin ang dahilan kaya nag-connect siya sa mga taga-Galatians. Tuloy natin, sabi dito, ang mga nag-aangad magbigay lugod sa tao ang mamimilit sa inyong kayo'y patuli. Ginagawa nila yon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. So, ang mga tao, ang mga Judaizers, ang tinutukoy ni Pablo ng mga tao na nag-lead sa mga taga-Galatian na malihis sa katotohanan ang kanilang pananalig. Ang pagnanais ng mga Judaizers na ituro sa mga taga-Galatians na hindi sapat ang pananalig, kailangan nilang magpatuli o sumunod sa mga alituntunin na tinuturo ng tao at ng kanilang relihiyon. Hallelujah. Kaya nga sabi nga, lumalabas, binigyan ng diin ni Pablo na ang kaligtasan ay bunga ng pananalig at hindi bunga ng pagsunod sa kautusan. At ang pagpapawalang sala ng tao mula sa Genesis up to Revelation can only be achieved by grace through faith. So, yung pinakamahalaga dito. Kaya nakakalungkot isipin na pagkatapos nilang malaman ng katotohanan, ay nalihis sila. At isa sila sa nagkamali ng pananaw patungkol sa kaligtasan. There is no such thing as self-salvation. Ano ibig sabihin nito? Hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan mo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi sapat ang effort mo para maranasan mo ang biyaya ng ating Diyos. No? So, nakakalungkot yung mga bagay na ito. Sapagkat itong tinatawag nating self-righteousness o yung tinatawag nating legalism, no? Legalism wherein you are doing everything to become righteous through works, through a strict obedience of religious act. Kaya nga, hindi ho pwedeng mabago ang tao from the outside. Kung ang tao ay mababago, hindi ito from the outside, but he will be changed from the inside, and only faith in Christ can change you
from the inside out. Yun ang katotohanan. But these people, these Judaizers, gusto nilang mabago, gusto nilang maligtas by doing this outward action. Hindi masama ang ginagawa nila, but if they committed to follow the law, they must be committed to obey everything 100%, because if they fail, automatic they perish. Hello. God is good, God is great. Sipin mo yon. Magpupumilit ang tao na maligtas, pero hindi niya kaya. No one is righteous. No one is sinless. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. But because of Jesus Christ's effort, His sacrifice on the cross, inabot niya ang kanyang mga kamay. Hallelujah. So I remember a certain person na nahulog. This is only ito'y kwento lamang, na kung saan isang lalaki nahulog sa isang butas sa daanan. Napakalalim na hukay. And then, sabi nga natin, dumaan doon ang isang Buddhist monk. At humingi siya ng tulog doon sa Buddhist monk. Sabi ng Buddhist monk, ito gawin mo, ito sundin mo tong mga bagay na ito. Okay? Upang maligtas ka. Pagkatapos siya marinig, yung sinabi nung Buddhist monk, sa halip na iligtas siya, iniwan siya. Ganon din isang religious leader, ganon din, pinagsabihan siya, pinaliwanag sa kanya ang lahat ng bagay. And pagkatapos nun, sa halip na iligtas siya, iniwan siya. Then came the Lord Jesus Christ. He reached out His hand and saved him. Nakuha nyo? You see how religion speak about salvation, talk about salvation, and yet fail to save people. Only one can save you. Only one can save me. Jesus Christ. Amen. Lagay nyo nga, Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi niya dito, kahit ang mga nagpapatuloy ay hindi tumutupad sa kautusan, ibig lamang nila makapagmapuri na kayo'y may gumanap din na seremonyang ito, kaya nila kayo pinilit. Ibig sabihin, pag napasunod nila kayo sa gusto nilang mangyari, that will be an achievement for them as a religious pride. No? Hoy, kami ang pinakamarami, kami dito kayo sa amin, maliligtas kayo. Mga kapatid, instead of giving glory to the Lord, they give glory to the group, to their church. Pag di kayo sumama sa amin, di kayo maliligtas. No. Hindi reliyon na napako sa krus. That is the truth. Not even Paul, not even Peter can save us. Only Jesus can save us. Only Jesus did right our salvation on the cross. Legalism is appearance-oriented because it focuses on religious pride. Laging conscious to sa kanyang identity sa harap ng ibang tao. Pag may nasabing hindi magandang tao, hindi siya nagiging comfortable. So para sa kanya, dapat laging maayos ang kanyang itsura, malinis ang kanyang itsura sa harap ng ibang tao. But pagdating sa Panginoon, is very far. Hallelujah. Nasabi ng Galatians 6:14, huwag nawang mangyari sa akin ng gayon. No? These Pharisees, itong mga Pariseyong ito, na dating kasama ni Paul, na bulag, na nagpapayag ng pagkakaalam nilang katotohanan. No? Na-realize ni Paul, ang Panginoon Jesucristo, ang tunay na mabuting balita. Ang krus lamang ng ating Panginoon Jesucristo ang siya kong ipagmamapuri, sapagkat sa pamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Sabi nga ni Pablo, hallelujah, I am crucified with Christ. No? Therefore, I no longer live.
Jesus Christ now lives in me. Hallelujah. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 2:14, katulad na pinag-pray natin kahapon, yung narinig nating kwento ng persecution, yung mga nakalulungkot, nakabibiglang mga balita, how Christians are being executed. If not executed, expelled from the community. Isang pamilya, sabi nga, kapag ang isang Muslim ay nanalig kay Kristo Jesus, they will be condemned to death. Ang kanilang mga pamilya mismo ang gagawa ng paraan na sila'y mamatay kesa manalig kay Kristo. Kahit ang kwento sa India na ang isang pamilya dahil kay Kristo ay pinalayas ang kanilang makaanak, pinalayas sa kanilang sariling tahanan. Imagine, kung dito sa Pilipinas, laging merong tinatawag nating human rights in other country, wala sila nun. Isipin mo sa pagkakataong yon, sabi, pinalaya sila, and then para hindi na sila bumalik, sinunog ang kanilang tahanan. Dahil lamang ito sa pananalig kay Kristo. They were outcast. No, ibig sabihin, hindi na sila tinuturing na kaanak. At ang masakit, yung kanilang kabuhayan, ninakaw pa. This is happening. Akala ng mga tao naglilingkod sila sa Diyos. No? Alam naman natin yung tinatawag na religious extremism ng Abu Sayyaf, ng Maute, ng Taliban. All in the name of their religion. Akala nila they kill people for the glory of God. That what they are doing is God's will. But the truth is, hindi. Our God is a loving God. Hindi siya yung pumapatay. Hindi siya yung puno ng galit. Amen. Kaya sabi nga natin, the cross is not a symbol of violence, but a symbol of end of all violence. The cross is the end of darkness and the start of the light of Christ that will save this world. The cross is everything, every grace we have received. Hindi tayo karapat-dapat, pero binigay sa atin ng Diyos ang pinakamainam na biyaya. Hallelujah. Hindi dahil sa ating gawa, kundi sa kanyang biyaya sa pamagitan ng ating pananalig. Kaya sabi ni Pablo, wala akong pwede mapuri. No? Lahat ay para sa karangalan ng ating Diyos. Everyone sa buong mundo nakararanas, no? Samantalang tayo'y malaya na makasamba, makapagpuri, magkaroon ng fellowship, yung ibang bayan ay hindi nabigyan ng karapatan. At kapag nahuli ang mga kapatid natin doon, kung hindi sila ikukulong, pahirapan sila. Men are being killed. Pastors are being assassinated. Kung hindi man pinatay, hallelujah, anong ginawa? Kinulong. Alam niyo, isa sa experience sa isang Iranian lady na bigla na lang nawalan ng freedom one day because of her faith in the Lord. Imagine, she was deprived of reading the Bible. No word of God sa loob ng kulungan. 2, habang nananatili siya sa kulungan, siya ay na-undergo sa tinatawag na emotional stress. Puro negative ang kanyang naririnig. Puro discouragement ang kanyang naririnig. Imagine ngayon, we have the word and some people know this devotion at hindi nagbigay ng panahon. But this woman, no, tunay nga ang pinakamalaking punishment sa kanya ay yung ma-deprive ng salita ng Diyos. And then, yung negative na mga salita instead of the faith and the hope of God's Word. So mga kapatid, imagine, negative things, negative words, discouragement, ang iparirinig kayo araw-araw. Ito yung parusa sa kanila dahil sa pananalig nila kay Kristo.
Kaya nga kapatid, ngayon, keep the word of the Lord dahil pagdating ng oras at tinanggal sa atin ito, darating ang panahon, hindi mo na maririnig ito. And no one will preach this to you. Hallelujah. Malapit na yan. Sa totoo lang. Let us love the word of God. Let us love God. Let us never forget the cross. The cross that shows the love, that shows the life we have in God's love, God's kingdom. Amen. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang nangyayari sa inyo, mga kapatid, ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga naroroong nananalig kay Kristo Jesus, inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo, na siyang pumatay sa Panginoon Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Salungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil sa ikaliligtas sa mga ito ay pilit nilang hinahadlangan. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan, kaya't bumaksak sa kanila ang puot ng Diyos. Kasang-ayon sabi nga ng Acts 8:1, no? Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban at nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. And this is because of Saulo. At ngayon, siya si Pablo na nagpapaalala, nagtatama sa mga taga-Galatia. Siya na umusig sa gawain ng Panginoon ay siyang naging matapang na lingkod ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, hindi malaga kung tuliman o hindi ang isang tao, ang malagay ang pagiging bagong nilalang. How God transformed Paul. How God changed him completely. No? Sabi nga natin, hindi ko tinataas si Pablo ng higit kay Pedro. They are all servant of the living God. But I tell you, sabi nga natin, through his letters, through the letters of Paul, nakita natin yung mga struggle, yung mga hardship. At sa kabila nito, pinakita rin sa atin ni Paul kung paano naging matatag ang kanyang pananalig. Hallelujah. 6:16, sa lahat ng namumuhay ayon sa tungtuning ito at sa mga nanatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, wag nang dagdagan nino man ang aking tiisin. Sapat na mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. I remember one time nang maihinga ko ang aking struggle sa paglilingkod sa Panginoon sa iglesia. Sa isang kasamang pastor, na sabi niya, ang naging payo niya sa akin, talikuran mo na sila. Magsimula ka ng bago. Matitigas ang ulo nila. At anong ginawa ko? Hindi ko sinunod. Why? Jesus did not give up my life. Hindi sumuko ang Panginoon sa akin. Kahit ano pang kasalanan na nagawa ko, hindi niya ako tinalikuran. Kaya hindi ko rin tatalikuran ang kanyang mga anak. They are not perfect, but Jesus will make them perfect. Jesus will change them and they will be real, a 100% real, a new creation. Amen. Kaya sa ito, ano ba pinakamahalaga? Simple. Ang pananalig kay Kristo, ang mabuting balita. Kahit sino pa ang magturo ng mga paraan para maligtas, walang hihigit sa kaligtasan, bunga ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Andun ang pagmamahal ng Ama, andun ang katapatan ng Anak, at nandun ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. I will close this message with
the song, hindi ako kakanta dahil wala na akong boses. Namaos kami kahapon. Hallelujah. Talagang grabe. When the Holy Spirit take over, hindi ka pwede bumulong, puro kasigaw sa pagsamba, sa pananalangin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, sinamahan niya tayo kahapon. Though, sa paningin natin, maliit na bagay ang ginawa natin in behalf of our brothers who are being persecuted in the country of North Korea, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Libya. But praise be to God. Hallelujah. Kaisa naman tayo ni Kristo para ipaglaban ang kanyang iglesia. Amen. Sabi nga, ito'y galing sa isang awit, the tribute. I just want to explain to you the gratitude. Yung pasasalamat. Kaya tinawag itong the tribute. Alam niyo to. Sabi dito, how can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Oh, just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to you. And if I gain any praise, let it go to Calvary. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. This is the most important thing. The Lord is the most important thing happen in our life. Hallelujah. Kaya sabi ng 1 Corinthians 9:16, this will be a reminder for each and every one of us. Hindi ngaya't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Yan ang tungkulin ni Atan sa akin, sa aba ako, kaawa ako, kung di ko ipangaral ng mabuting balita. This is my purpose in life. At hindi makikita ang buhay sa akin kung hindi ko tinutupad ang katotohanan ito. Hallelujah. Continue to support our ministry, lalo na ipapunta natin sa Masbate. Bago matapos, by the grace of God, maisaayos lahat. Hallelujah. Thank you sa pag-support. Meron na po nag-commit ng mga Old and New Testament Bible na maipadala sa Masbate. Purihin ang Panginoon. So sa osa to, nais po natin na maramdaman ng mga kapatid natin sa Masbate na meron silang kapatid dito sa Maynila, kaisa sa pananampalataya, na nais magpahiwatig ng pagmamahal, pag-aalala sa kanila. Maipadama natin pag-ibig natin sa kanila. No? Praise God, hallelujah. Hindi sila katulad natin that we have the best equipment na pwedeng gamitin sa broadcast. Wala silang ganun. No, sila ay nasa bundok, malayo sa mas nakararaming tao, but praise be to God. Pinili na Lord yung lugar na yon upang maipayag ang kanyang mabuting balita. So, continue to pray for me, and then also na ipanalangin din ninyo na maging maayos yung pag-stay natin doon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, this is my life, this is my purpose, and I'm happy to give glory to our God. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Never forget, see Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
To God be the glory. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you. Magandang umaga po sa bawat isa.